mga gagawing levers yan ng gobyerno in terms of negotiating with the Americans. So halimbawa, baka posible na sabihin nila na tanggalin nyo na yung taripa pero papayag kami na yung PAC Silica ituloy-tuloy na natin yan. May mga valid concerns kasi Admar din yan sa PAC Silica kung may oras tayong pag-usapan yan. Kagaya sa issue ng environment, sa mga indigenous people, may mga issue dyan eh. So kumbaga, sa palagay ko, baka magamit itong PAC Silica as a negotiating lever or bargain in exchange for these tariffs. Sana wag naman kasi yung issue ng PAC Silica, Admar, may long-term implication yan sa ating environment at sa ating ekonomiya at doon sa mga komunidad, dyan sa may malapit sa nuclear kapag ka nagtuloy-tuloy yan. Now, as far as the budget goes, I think what is going on here is that the United States is actually spending a lot in terms of the war. Kumbaga, yung kalaban kasi, Admar, yung Iran, asymmetric yung kanilang approach sa pakikipagdigmaan. So kumbaga, yung mga drones, ang cost nun, nasa mga $40,000 to $50,000 ang isa. Ang ginagamit ng Estados Unidos para papagsakin yung mga drones na yon, mga missile na naghahalaga ng milyon. So kumbaga, kung ganun man lang na asymmetric ang gera natin at warot attrition niya natatagal yan, mas maraming dolyar na kinakailangan ng Estados Unidos. So dyan makikita mo, Admar, yung sustainability ng gera. Pero sa palagay ko lang, itong gulo sa Middle East, malayo pa ito, Admar, na ma-resolba. Kasi gusto rin ng Estados Unidos na magkaroon ng gera kasi nga that sustains their economy. At tumataas ang presyo ng produktong petrolyo and we know that the United States is an oil producer. So kumbaga merong meron din tayong dapat na makita diyan. Kumbaga if we go deep enough, makikita mo yung mga underlying reasons na sa palagay natin na kung bakit itong gerang ito ay magtutuloy-tuloy pa rin. Kasi may economic Admar, may economic explanation ito. State of the Nation addresses, karang 4, puro pangako, At itong mga pangako ito, alam naman natin na napapako. So sa aking palagay, kung meron man siyang dapat baguhin dito sa penultimate na zona, ito yung kakalima bago yung huli. Kasi yung next na zona, yun na yung huli. So ang nakikita ko sana ng pagbabago na maggawin niya dito is instead of mangako, ay magbigay siya ng solusyon sa mga problema ng taong bayan. Napakarami kasing problema sa ngayon, Jade, ng tao. Kung i-enumerate mo yung mga top national concerns, makikita mo, una, sasabihin ng tao, korupsyon, lalong-lalo na sa flood control. Nandiyan yung issue about the presyo ng pagkain, inflation, trabaho, kahirapan, krimen at illegal na drogas, agrikultura, edukasyon, presyo ng gasolina. So kumbaga, yan yung mga Jade, yan yung mga gut level na mga problema, issues ng taong bayan na dapat sanang i-address ni Pangulong Marcos Jr. Not in terms of giving promises, but in terms of providing solutions dun sa mga problema. Kasi alam mo, Jade, the President has barely 2 years left in his term. So kung mangangako pa rin siya ngayon, kagaya nung ginawa niya ng mga nakaraang SONA, kulang na siya sa panahon. Kung tutuparin man niya yung mga pangako, alam naman natin na napapako But kung supposing siseryosohin niya, tutuparin niya, kulang na siya sa oras. So instead of giving promises, what he needs to do really is to provide solutions to the Filipino people. Papaano po ninyo ilalarawan yung tunay na estado ng ekonomiya po ng ating bansa sa kasalukuyan, Doc? Sa kasalukuyan, Jade, hindi maganda ang lagay ng ating ekonomiya. Kung titingnan mo sa produksyon, sa paglago ng produksyon ng ekonomiya, ang ating gross domestic product below target. Kasi halimbawa, nitong 2026, ang target po ng gobyerno binaba nila from 5 to 6%, ginawa na lang nilang 3.5 to 4.5%. Nung first quarter, ang kinalabasang growth natin 2.8% lang. So below, kumbaga ibinaba na nila yung target, below yung na-realize na growth, below pa dun sa target na ibinaba pa. Di ba? So, mababa. And, ayon sa mga ekonomista, at ako rin mismo nagsasabi, merong chance
na yung second quarter growth natin ay mababa pa rin. Kasi may mga factors na nagko-contribute dyan, yung gulo sa Middle East, yung taripa na inimpose ni Donald Trump, naririyan yung issue pa rin sa korupsyon sa Pilipinas, yung impeachment, yan ay humihila yan ng growth pababa. So, inaasahan ko na baka mababa pa rin, no, yung growth natin for second quarter. Jade, in terms of inflation, ang inflation natin ngayon is at 6.4%. Pinakamataas po yan among sa mga peers natin sa ASEAN. So, kumpara sa mga kapitbahay natin, mga kababayan, tayo po may pinakamataas na rate of inflation. And considering na marami sa ating mga kababayan hindi naman may kaya sa buhay, hindi po magandang balita yan kasi normally, pag mataas ang headline inflation, gaya ng 6.4% na yan, asahan natin na mataas din yung food inflation. Yung mga kababayan nating nasa DNE, no, yung mga kababayan nating mga mahihirap, ang kanilang expenditure, halos lahat po niya nila pupunta sa pagkain. So kaya kapag tumataas ang rate of inflation, sila po talaga nakakaramdam ng matindi niyan, no, yung ating mga kababayang mahihirap. Yung ating mga kababayan din walang trabaho, Jade, mas lalong dumarami. No? Tumataas yung ating rate of unemployment at inaasahan ko rin na bahagyang tataas yan kasi dahil sa nangyaring umento sa sahod. Kasi nangyayari yan, Jade, pagka nagkaroon ng umento sa sahod na ipapasa yan sa consumer through inflation, pero meron ding epekto yan sa unemployment. Lalong-lalo na sa mga maliliit na mga negosyo. Kapag ka nagtaas ng sahod, ang nangyayari niyan is yung mga malalaking negosyo, kaya nilang i-absorb yan. Doon naman sa mga maliliit na negosyo, hirap sila, nangyayari, nagbabawas sila ng tao. So, pag nagbawas sila ng tao, may mga maladagdag sa ating unemployed. Hindi lang yun, Jade. Yung ating palitan ng piso sa dolyar, pinakamababa na historic lows. No? Kache-check mo lang, nasa close to 62 na pesos per $1. Ang ating utang, Jade, pataas ng pataas. No? Approaching 19 trillion ang ating sovereign debt. No? At yung debt to GDP ratio natin, nasa 63% at walang trend na ito ay pababa. Pag makikita mo yung trend nung debt to GDP ratio natin, patuloy itong tumataas. Hindi po maganda yan. No? Yung budget deficit din natin, kung titingnan ninyo yung difference between what the government makes and what the government spends, mas malaki yung paggastos ng gobyerno kaysa sa kanilang kinikita. At yung diferensya niyan, yung deficit, mga kababayan, nasa mahigit 5% po ng ating GDP. Napakataas po niyan. Kasi nung panahon ni Digong, ni Tatay Digong, noong 2016-2017, nasa around 2% lang yan, yung deficit to GDP ratio. So kumbaga, although nung time na yon, meron pa rin budget deficit, pero yung budget deficit hindi kasing laki kaysa ngayon. So ito yung nagpapakita, mga kababayan, na ang problema ng gobyerno ni Marcos Jr. is in terms of fiscal discipline. Na wala silang disiplina sa paggastos kasi nga gusto nilang gumastos. At may mga epekto ito, Jade, no? In terms of sa consumer confidence, bagsak po ang consumer confidence. Yung ating mga consumer, hindi po muna gumagastos, nag-aantay sila. No? They're very careful in terms of how they will spend. Kasi nga, nagbabadya yung pagtaas ng presyo ng gasolina, nandyan pa si El Nino, kasi pag nagkaroon ng El Nino, magkakaroon ng tagtuyot, magmamahal din po pagkain. So ang mga tao, imbis na mag-spend sila sa ngayon, nagwi-withhold muna sila ng spending, kaya mababa ang consumer confidence. By the same token, ganun din yung mga investor. Bagsak po ang investor confidence sa ating bansa. So ang mga investor ay nag-aalangan mag-invest sa Pilipinas kasi magulong sitwasyon pampolitika sa ating bansa. Hindi safe, no? Yung krimen tumataas. So kumbaga, hindi profitable for investors, no, to invest sa Pilipinas, kaya makita natin na yung investor confidence natin ay mababa. At pag sisumahin mo to, Jade, no, lahat ng ito nagkakaroon ito ng epekto sa trust and approval ratings ni Marcos Jr. Pangdagdag konteksto na rin ito, Jade, kasi going into the SONA, napakababa ng approval and trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. In fact, he will go down in history as the president after EDSA revolution na may pinakamababang approval rating. Mas mababa pa kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. No? So, kumbaga, nakikita natin na nakakaapekto ito sa reputasyon ng presidente at hindi lang yan, Jade, reputasyon din ng bansa as far as foreign investors are concerned. Opo.
Bilang tugon doon sa mga problema daw ng ating mga kababayan, sabi pa nga ng Pangulo, palalawakin yung suporta sa mahirap at yung anay malapit nang maging mahirap. At ang solusyon, Doc, ay yung pamimigay ng 2,000 piso para po doon sa kanila. Para maibsan yung epekto nga nitong mataas na presyo ng mga bilihin at iba pa. Anong masasabi po ninyo? Mm. Alam mo kasi, Jade, no, iko-connecta ko yan. Ang sagot ko dyan sa tanong mo na yan, iko-connecta ko yan doon sa legislative agenda ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi alam mo, yung mga ganyang problema, halimbawa sa kahirapan, may mga policy solutions dyan na kinakailangan ng legislation. Kagaya halimbawa yung pag-aamyenda ng 4Ps, for example. Mayroong kaakibat yan. O kaya sa presyo ng kuryente, yung pag-aamyenda ng EPIRA law. So may ano yan, may connection yan. Ngayon yung sasabi mo na pagdagdag ng ayuda, yan kayang gawin yan within the executive department. Kumbaga within the executive powers ng presidente, kaya niyang gawin yan. Pero may mga mas effective na policy intervention na kinakailangan ng batas. Kumbaga kinakailangan din ng partisipasyon ng Kongreso pero hindi ito nagawa. Alam mo ba, Jade, out of the 53 na priority bills ni Marcos Jr., sana itong 53 bills na ito, mga kababayan at Jade, ito'y makakatulong na maibsan yung problema ng tao. Out of the 53, 2 lang ang na-enact nitong nagdaang taon. Ito yung bill about suspending the excise tax on fuel at saka yung pagre-reset ng eleksyon sa Bangsamoro. So yun lang yung 2 out of 53. Kaya kumbaga, tali din yung kamay ni Marcos Jr. kasi yung Kongreso, na pwede naman niyang impluwensyahan yung Kongreso, hindi kumikilos para i-address itong mga issue na ito. Para maipasa itong mga batas na ito na kinakailangan para maibsan yung problema ng tao. Anong ginagawa ng ating Kongreso? Well, we know what's going on. Diba? So ngayon, nagsimula na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And that is taking a lot of time and energy from our policymakers. Just imagine, araw-araw they have to spend 5 to 6 hours in 3 days in a week, to sit down and listen sa impeachment, na kung sana yung oras na yun, magawa na nila yung mga batas na kinakailangan para mapabuti ang buhay ng tao. So that tells you, Jade, at mga kababayan, kung nasaan ang priorities ng gobyerno natin ngayon. Ang priority nila is pamumulitika, hindi para mapaganda ang buhay ng ordinaryong tao. Kasi kung ang priority nila is mapaganda po ang buhay ninyo, sana halos lahat itong 53 na priority bills na-enact na ito into law. No? Kagaya mo, pag-abolish ng travel tax, National Land Use Act, these are all pieces of legislation that if implemented properly, could actually help alleviate or address yung concerns ng ating mga kababayan. Kaya nangyayari is since nga hindi na nagawa yung policy interventions through legislation, ang nangyayari, Jade, is ang ginagawa nilang intervention is pamimigay ng ayuda. But we know that ayuda in itself is not sustainable. Kasi ang ayuda, nangyayari niyan is binibigyan mo lang ng pera yung tao at ang itong tao igagastusin ito, yung outcomes nila ganun pa rin. Kumbaga, ang nangyayari is aasa lang sila sa gobyerno. So hindi siya effective na policy intervention over the long run kasi ang nangyayari is it will just it creates a culture of mendicancy among our people, Jake. Opo. Bago ko ipasa kay partner Mardoc, yung pag-aanunsyo ni PBBM ng una yung pagtaas ng sahod, pangalawa yung pamimigay nga ng itong pagdideklara na nasa upper middle income ng Pilipinas, tapos yung pamimigay ng ayuda, tapos ito pang pagkakaroon daw ng coalition with the United States dito sa Pax Silica Project. Bago ang SONA, ito'y possible hubang na nakikita po ninyong ibibida ng Pangulo ngayong araw na ito? Yeah. So ang nakikita ko dyan, Jade, so tama ka, no? So yung upper middle income, sasama yan. Yung West Philippine Sea, sasabihin na naman niya yan na we will not give an inch of our territory. We will see a rehash of that statement. And again, to me, it's a distraction, no, sa mga issue na nararamdaman ng tao. Kasi madali lang naman sisihin ng China, no, para pa-distract sa tao. Napakadaling gawin yan, no?
Ikatlo is yung sa, baka posible rin Jay, ma-mention yung ICI, yung sa Independent Commission on Infrastructure at kung ano yung findings yan, kung may mga nasampahan ng kaso. May mga ugong-ugong na baka may pasabog daw sa SONA mamaya, no, Yes. na kumbaga baka may kakasuhan, no, may mga mag-anunsyo sila na may mga mananagot pero we don't know that for sure. Ugong-ugong lang yan. Tama ka about the minimum wage. Sa palagay ko, isasabihin ni Marcos Jr. yan, yung 85 pesos na 60 pesos muna ngayon, yung the rest later na lang. Yung PAC Silica, nasa palagay ko, may mga problema yung PAC Silica na yun. Baka pwede natin pag-usapan din yan. At yung mga investment pledges, Jade, kasi bumiyahe si Pangulong Marcos Jr., alam natin na he loves to travel. So may mga investment pledges from Canada, from Japan, at kung sa iba pang mga bansa na pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. So sa palagay ko, ito yung mga sa ekonomiya at sa a little bit of foreign policy na pwede niyang mabanggit mamaya. Opo, Doc, magandang umaga po, no. Ipakita lang natin po yung galing mismo sa PSA na year-on-year growth sa GDP po, ano. Ang pinakahuli natin is nasa 2.8. Sa nakikita nyo po ba, makatarungan po ba na magkaroon tayo ng ganitong klase ng performance sa ating ekonomiya matapos yung pandemya? During sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, napakaganda ng atin pong ang ating growth, no. Pero pababa ng pababa, parang spaghetti pala ito na pababa ng pababa. At ano bang nakikita mo? Trend na ba ito na hanggang sa matapos yung kasalukuyang administrasyon ay ganito na? Alam mo, Admar, maganda yung minention mo about katarungan. No? May katarungan ba na ganito yung ating growth? No? Kasi alam niyo mga kababayan at Admar, we get the government we deserve. And by extension, we get the economy that we deserve. So kung ganyan yung gobyerno na meron tayo ngayon, ganyan talaga ang magiging outcome ng ating ekonomiya. Kung titingnan mo sa ibang bansa, Admar, sa Vietnam, hindi ganyan ang growth rate nila, mas mataas. Sa Thailand, sa Indonesia, they're not growing at these levels. Especially after na ng pandemic. Even na wala na yung sinasabi nating base effect, no, as a result of the pandemic. Dapat mas mataas na po ang growth natin, hindi ganyan. So yan sumasalamin, Admar, sa kabiguan ni Marcos Jr. in terms of revitalizing our economy. No, yan outcome yan ng mga maling pulisiya, outcome yan ng kapabayaan, at outcome yan ng kawalan ng direksyon in terms of how the economy should be managed. No, so yan yung nakikita natin. Alam mo Admar, mas kumpletong picture diyan. Isama mo pa yung inflation, yung mga nabanggit ko kanina, yung debt to GDP ratio. All of these are pointing towards an anemic economy. Anemic na yung economy natin eh. Kumbaga, kumbaga, hindi pa naman tayo dumarating dun sa punto na para tayo noong 1983. No? Wala pa tayo dun. Pero kung magtutuloy-tuloy itong ganitong klaseng gobyerno, pamamahala, hindi malabo na mapunta tayo dun sa ganung path. No? Kasi the writing is on the wall. No? Yung growth mo, yung nabanggit mo, Admar, yung trend. No? The trend, growth is actually declining. In fact, ang prediction ko dyan, pang mga economists, GDP growth would be less than 3% pa rin for second quarter. So kung growth mo is going down, no, may trend talagang pababa, at baka kung magtuloy-tuloy pa yan, at making negative pa yan, na wala namang pandemic, no, nag-negative yung growth, hindi yan maganda, Admar. So yan ay sumasalamin sa kabiguan ni Marcos Jr. in terms of properly managing our economy, Admar. Opo. Pero para at least gawin lang nating patas din po, no, Doc. Kasi baka sabihin nila, sumiklab yung gulo dyan sa Ukraine-Russia, sumiklab ang gulo dyan po sa gitnang silangan. Sa ibang mga bansa, paano nila ito inabsorb itong problema na ito? Kasi for sure, sasabihin nila, apektado tayo kahit na napakalayo
considering tayo po ay nag-aangkat ng langis, apektado tayo sa gulo doon na maaring makaapekto sa takbo ng ating ekonomiya, Doc? Kung maayos yung domestic economy natin, kung maayos yung domestic policies, we would be growing at around the same rate as our neighbors. Kasi after all, the Philippines and the rest of the countries in ASEAN, as a good comparison, countries, no? We are all exposed to the same level of risk. Kumbaga exposed, yung mga bansang yan, pare-pareho sa exposed yan. Kung ano nangyayari sa Middle East, exposed tayo lahat dyan eh. So yung mga Vietnamese, they're exposed to that too. But then how come Vietnam is growing at a faster rate than us? How come Indonesia is growing at a faster rate than us? So kumbaga, may mga factors na hindi na po pwedeng i-explain lang ng external reasons. So, kumbaga, natitiyak ko, Admar, babanggitin niya ni Pangulong Marcos Jr. mamaya na ang kanyang explanation, kumbaga, isa sa mga reason is yung mga external headwinds. Maririnig na naman natin yung word na headwind mamaya. Sasabihin nila yan na kaya tayo nagkakaganito is because of the tariffs that the Americans have imposed on us. And then there's also the war in the Middle East, yung tension with China. So these are all creating these conditions kaya nagkakaganyan ng ating economy. Totoo naman na meron niyang papel. No? Totoo naman na nakaka-apekto yan. However, you can only stretch that story so much. No? Kumbaga, at some point, hindi mo na siya pwedeng gamitin as an explanation kasi nga gas-gas na. Kasi hindi lang naman yan ang explanation, Admar. Yung nangyayari sa atin internally, no, yung impeachment, yung gulo sa politika, nadidistract yung ating mga mambabatas in terms of working sa legislative work nila. Kasi imbis nga naman na sila ay magpasa ng mga batas, tali yung kanilang oras din sa impeachment. So, hindi na i-enact yung mga batas sana, yung mga programa na makakatulong para sa ating ekonomiya. So yun yung explanation dyan. And then nagkakaroon yan ng spillover effect in terms of how we are viewed externally by investors. Kaya ang outcome yan, Admar, makikita mo that FDI is actually declining. So kumbaga, hindi lang external yan, Admar. No? I think in our case for the Philippines, yung internal politics, yung internal dynamics sa Pilipinas, within, no, internal, sa loob mismo, yung nangyayari is a big factor, big and significant factor as to kung bakit naging dismal yung economic performance natin for the last 4 years. Opo, dito naman tayo sa iugnay na lang natin, no, yung foreign policy kasama na itong balance of trade, no. Na nakikita natin ito, galing datos mismo ito ng PSA attorney prof or doc. Yung balance of trade natin, negative pa rin, mas mataas pa rin po yung atin pong pag-i-import or pag-aangkat po natin kumpara sa pag-i-export po, no, year-to-year basis. Itong mga figures na ganito po, makikita ba natin yung ano din natin sa takbo ng ating ekonomiya, kung ano yung usad ng ating ekonomiya, maganda ba yung pagka-manage natin para sa ating ekonomiya, Doc? Okay, magandang tanong yan. Ano? So kung hihimayin mo yung import natin, most of our importation really is petroleum and food. So yung dalawang yan. Sa petroleum, Admar, wala tayong magawa dyan kasi wala naman tayong mapagkukunan yan. No? Ini-import talaga, umaasa talaga tayo dyan. Pero yung pagkain, baka pwede meron tayong magawa dyan. No? And sa kaso ng pagkain, ang problema kasi, although we have enough land, no, we have enough body of water na pwede tayong mangisda, kulang pa rin yung agricultural production natin. Kaya tayo nagkakaganyan. So, kumbaga, to address the issue of importation, ang kinakailangan na marinig natin mamaya sa ating Pangulo is to provide solutions on how can our country produce more para sa pangangailangan ng tao. Kasi kapag ka nag-produce ka ng mas mahigit sa pangangailangan ng tao, Admar, pwede mo nang i-export yung difference doon. At nasatisfy mo pa yung pangangailangan ng tao. So ang pinaka main driver nito, Admar, is production. Kumbaga ang production natin hindi
robust. No? Makikita niyo yung production natin matumal, mga kababayan at Admar. So, sa palagay ko, no, itong issue about exports and imports, with imports being greater than exports, kasi makita mo negative yung ating balance of trade, no? Ma-address yan through improvements in production sa ating bansa. Sa kaso naman ng export, Admar, maidagdag ko rin, no? Nangyayari ngayon kasi humihina ang piso. At kapag ka humihina ang piso, no, ang nangyayari niyan is nagmamahal yung ating mga ini-import. Okay naman din yan sa mga exporter. Pero ang nangyari ngayon, may dagdag ko pa pala, no, is yung taripa. Sa kaso naman ng taripa, most of our exports also go to the United States. And dahil sa dinagdag na taripa na ito, asahan natin na mas lalo pang liliit yung ating exports. Kasi ang mangyayari niyan sa Estados Unidos, bababa ang export demand dun sa mga produkto na galing Pilipinas. Kasi nga, nagpatong sila ng panibago na namang taripa. So, pag bumaba ang exports mo, tumataas ang imports mo, humihina ang piso, mas lalo pang lalaki, Admar, yung trade balance, yung trade deficit na nakikita natin dyan. Kaya inaasahan ko rin na sa mga darating pang buwan at quarter, mas lalo pang lalaki yung gap na yan between imports and exports. Opo, napag-usapan na natin yung taripa, no? Sa mahabang panahon, lalo na sa panahon po ng Marcos administration, sinasabi magandang relasyon natin with Estados Unidos. Medyo pumangit dito po sa China. Pero parang hindi nagtutugma, Doc, no? Kasi nung unang part pa, 'di ba, pinatawan tayo ng mataas na taripa ng Estados Unidos, no? Marami tayong mga ini-export sa Estados Unidos, tapos naging kalaunan parang konti lang yung ibinaba, no, compare sa ating mga kapitbahay na hindi na pumunta doon sa Amerika para makipag-usap sa presidente through tawag-tawag lang. Ngayon, after ng pagtawag naman ni President Donald Trump, pinatawan tayo ng 12.5% na taripa dahil sa kung anong issue yun, yung sa forced labor ba yun na Doc. So parang dito ba yung ating foreign policy, tama ba yung tinatahak natin na siyang makakatulong dapat sa ating ekonomiya, Doc? Actually, matagal na natin pinag-uusapan yung Atmar na yung ating foreign policy ay hindi tugma sa mga polisiya related to our economy and economic development. So kagaya halimbawa niyang over-reliance natin sa Estados Unidos as a trading partner, problema yan. Alam mo, Admar, yung mga ibang bansa, even Canada, is already diversifying its trading relations. Kumbaga, nagsisimula na rin kami rito na medyo, hindi naman humiwalay sa Amerika, no, in terms of the economy, pero hanap na ng mga ibang mga markets. Ganon din dapat ang ginagawa ng Pilipinas. Actually, mas dapat natin ginagawa yun kasi nga, we are a small economy and we rely so much on international trade. So, kumbaga, ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno is to find other partners, no, na hindi ganyan na magpapatong ka ng 12%, no, out of a flimsy reason, kagaya halimbawa ng forced labor. Alam naman natin sa Pilipinas, Admar, na may mga batas tayo na related sa forced labor, no? At sinusunod naman yan sa ating bansa, no? Yung mga ini-export natin na mga produkto, hindi naman siguro dumadaan yan sa mga forced labor, no? So kumbaga, sa palagay ko, itong ginawa ni Donald Trump na ito, hindi nila masyado pinag-isipan ito at nangyari, nagkakaroon na ng epekto sa atin. So as far as our foreign policy goes, sa palagay ko is misguided, no? Kasi nga ang dapat diyan is a foreign policy na dapat makinabang ang taong bayan, makinabang ang mga Pilipino, hindi dapat makinabang ang Estados Unidos. Pero sa nakikita ko ngayon in terms of our foreign policy and including na rin yung Pax Silica, Admar, sa palagay ko yan mas makikinabang diyan ang Estados Unidos kaysa sa ating bansa as far as our foreign policy goes, and by extension kasi nga, yung economic policy natin related sa foreign policy, ang nangyayari dyan is nakokompromiso yung pag-unlad ng ating bansa. Opo, napag-usapan na natin yung Pax Silica at ang mga semiconductors po, yung talagang number 1 tayo sa produkto na ini-export natin at kabilang ang Estados Unidos ata, no, kung di ako nagkakamali.
Pero yun nga, tinaasan din yung taripa. Di mo maintindihan kung tumutulong ba sila or parang para sa kanila ang itong Paxilica na issue na ito po, Doc. Sa palagay ko, Admar, I think what the Americans want is the Philippines to negotiate. Kasi ganyan yan eh. Kapag ka nag-impose sila ng tariff, it's a signal na mag-usap tayo. So ang dapat na ginagawa dyan ng ating gobyerno is patuloy nilang kausapin ang Estados Unidos para posibleng mag-negotiate ng mas magandang deal. Pero dapat din sa deal na yan ay hindi natin i-sacrifice ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan. No? Kagaya halimbawa niyang Paxilica, Admar. Sa palagay ko, isa sa mga gagawing levers yan ng gobyerno in terms of negotiating with the Americans. So halimbawa, baka posible na sabihin nila na tanggalin nyo na yung taripa pero papayag kami na yung Paxilica ituloy-tuloy na natin yan. May mga valid concerns kasi, Admar, din dyan sa Paxilica kung may oras tayong pag-usapan yan. Kagaya sa issue ng environment, sa mga indigenous people, may mga issue dyan eh. So kumbaga, sa palagay ko, baka magamit itong Paxilica as a negotiating lever or bargain in exchange for these tariffs. Sana wag naman kasi yung issue ng Paxilica, Admar, may long-term implication yan sa ating environment at sa ating ekonomiya at doon sa mga komunidad, no? Diyan sa may malapit sa nuclear kapag ka nagtuloy-tuloy yan. Opo, maaari din ba na kaya ganito rin yung hakbang ng Pangulo ng Estados Unidos ay dahil parang hindi pa yata siya napagbigyan. Hindi ko alam kung anong update noon kasi last time na nanood ako ng balita sa Estados Unidos, talagang pahirapan sa kanila na makarequest ng budget for defense, no? Kasi talagang binusisi sila ng husto kasi kung pagbabatayan yung mga paunang statement nila, nagwawagi na raw sila. Tapos kung nagwawagi, bakit kailangan pa nila ng karagdagang na mga pondo? Tapos iba-iba yung mga statement. Maaring hakbang din ba ito ni Trump para at least masabi niya na, meron pa rin tayo, sa panahon ko pa rin, meron pa rin tayong, kumaga, tumataas pa rin yung ating kita at ng makarequest ng kinakailangang pondo, Doc. Posible rin yan, Admar, no? Pero ang basa ko sa politika sa Estados Unidos is that both parties, Democrat or Republican, gusto nila pareho ng gera. Kasi sa mga constituencies nila sa Estados Unidos, marami dyan mga distrito ay may mga military base at marami sa mga botante dyan ay mga veterano at mga sundalo, pamilya ng mga sundalo. So as long as there is war going on elsewhere, may military industrial complex, gumagana yung kanilang military industry, gumagana yung ekonomiya nila. Kasi ganun yung struktura ng kanilang ekonomiya, Admar. They are heavily dependent in terms of pag magkakaroon ng gulo sa ibang lugar. No? So kumbaga, Admar, kapag merong conflict, kaya sa Middle East o kaya sa Ukraine, that is good for their economy. So makikita mo, kapag matubal ang lalagay ng kanilang ekonomiya, kapag nagkaroon ng gulo sa ibang lugar, that would spark economic activity internally. Maganda yun para sa kanila. Now, as far as the budget goes, I think what is going on here is that the United States is actually spending a lot in terms of the war. No? Kumbaga, yung kalaban kasi, Admar, yung Iran, asymmetric yung kanilang approach sa pakikipagdigmaan. So, kumbaga, yung mga drones, ang cost nun, mga nasa mga $40,000 to $50,000 ang isa. Ang ginagamit ng Estados Unidos para papagsakin yung mga drones na yon, mga missile na naghahalaga ng milyon. So kumbaga, kung ganun man lang na asymmetric ang gera natin at war of attrition yan, natatagal yan, mas maraming dolyar na kinakailangan ng Estados Unidos. So dyan makikita mo, Admar, yung sustainability ng gera. No? Pero sa palagay ko lang, itong gulo sa Middle East, malayo pa ito, Admar, na ma-resolve. Kasi gusto rin ng Estados Unidos na magkaroon ng gera kasi nga that sustains their economy. At tumataas ang presyo ng produktong petrolyo and we know that the United States is an oil producer. So kumbaga merong meron ding tayong dapat na makita diyan. Kumbaga if we go deep enough, no, makikita mo yung mga underlying reasons na sa palagay natin na kung bakit itong gerang ito ay magtutuloy-tuloy pa rin. Kasi may economic, Admar, may economic explanation ito.
kung bakit pa rin magtutuloy-tuloy itong gera. Pero tama ka, no? Hirap ang US ngayon in terms of financing the war, but I think, no, ginagawa nila dyan is mag-imprenta ng mas maraming dollars, tataasan nila yung kanilang credit limit. They can do that artificially. That is the benefit of being a superpower. And yet, ang problema, Admar, they are an empire in decline. So we know that already. Opo, and possible po ba na kaya nabubuksan din itong issue sa Pax Silica dahil maaring gamitin din ito for sa SONA ng Pangulo ngayon? And ano po yung parang pinaka-significant talaga na nagawa under Marcos administration? Yung kumbaga pinaka-proyekto na may impact sa ekonomiya po ng ating bansa? Okay, doon sa Pax Silica, Admar, mame-mention niya ng ating presidente. Kasi ilang araw na natin nakikita yan sa mga balita, makikita natin yung PCO, pinopromote yan. So I think that will be part of the State of the Nation address. Kasi meron daw mga makikreate na trabaho. But then again, mga kababayan at Admar, you have to weigh that in terms of yung benefits and cost. Kumbaga may benefits naman, Admar, kasi may mga trabahong malilikha dyan sa may New Clark City, yung indirect economic activities na makikreate yan. Definitely meron talaga. May makikreate economic effect yan. Positive. Pero may negative effect yan, Admar. Kita mo ha, yung itatayo nila ng mga data center dyan at mga industriya, approximately kinakailangan nila ng 6 gigawatt na kuryente. And yet, ang na-produce pa lang nila so far is 500 megawatt na solar power. Kumbaga yung source nila solar, 500 megawatts. So saan nila kukunin yung 5.5 gigawatt? Kukunin ba nila yan sa kuryente na pinoproduce sa Luzon Grid? Kasi kung mangyari yan, Admar, kukunti na nga yung supply ng ating kuryente at pag umukunti yung supply, tataas ang presyo. Kaya merong narrative dyan, Admar, may possibility na baka tumaas ang presyo ng kuryente as a result. Sa Texas, Admar, ang ginawa ng governor ng Texas, ang sabi niya, ni Greg Abbott, bago kayo magtayo ng data center sa aming state, kailangan mapakita ninyo na maibababa nito ang presyo ng kuryente sa aming estado. Ganon din dapat ang gawin ni Marcos Jr. Hindi na sila dapat dyan na pumayag basta-basta. What they need to do is kung mag-create sila ng mga AI data center dyan, ng mga infrastructure, ang kinakailangan dito, mga kababayan, is maibaba nito ang presyo ng kuryente para sa ating mga kababayan. Hindi lang yan, Adman, yung tubig. Sa tubig, kinakailangan ng mga data center ng napakaraming tubig para mapalamig yung mga infrastruktura na yan, yung mga hardware na sinasabi natin. Kulang na nga tayo sa tubig. Hindi pa saan nila kukunin yung tubig na yan. Ang sabi ng Basis Conversion Development Authority, I think sila itong nasa screen natin ngayon, sabi nila is meron silang catchment, kukuha sila ng tubig ulan and then i-recycle nila yon. Pero tandaan din natin na over time, nag-evaporate ang tubig. So kahit na-recycle nila yan, kinakailangan nilang i-replenish yun. Saan nila kukunin yan? Sa local aquifers? Kukunin nila yan saan? Sa mga dam na malapit dun sa area? Meron nagbabadyang El Nino, mga kababayan. At alam natin ang El Nino, that will cause drought. So kung kailangan ma-address yan, magtatayo ba sila ng desalination plant para makatulong? So aside from electricity, Admar, dapat itong issue ng tubig ma-address din ito. Kung magpapayag sila na magkaroon ng Pax Silica dyan sa lugar na yan, dapat makatulong din ito para madagdagan ang supply ng tubig sa ating bansa, lalo na doon sa mga komunidad. At may mga indirect effect pa yan doon sa mga indigenous people. Kasi kung kukunin nila yung tubig sa aquifer, maapektuhan yung tubig na kinukuha ng ating mga IP sa kabundukan. So, kumbaga, Admar, merong negative effects yung Pax Silica na yun. Dapat timbangin mo rin sa positibo. Di lang yan, Admar, madagdag ko pa bago ko pasa uli sa'yo. Yung sa kaso naman ng China, kasi kapag ka nagkaroon ng gulo with China, yung mga Pax Silica na yan, posible maging target yan, kagaya ng EDCA sites. So kung magiging target yan, kung magkaroon ng gulo with China, kaya anong mangyayari dun sa mga komunidad dyan sa may New Clark City at mga nearby na mga bayan? Magiging target sila kapag ka nagkaroon ng gulo with China. And then finally, Admar, ito pa pala, another effect is yung technology transfer. Anong garansya na itong mga teknolohiya na ito,
makikinabang ang ating mga kababayan in terms of training, in terms of matututunan ba natin kung paano tayo mismo magtayo ng sarili nating data center? Would we get to that point? So again, Admar, these are all valid concerns na dapat tingnan ng ating mga policy makers at titimbangin nila in terms of dun sa positive effect nitong Pax Silica. No? Sa palagay ko, kung titimbangin mo, Admar, mas matimbang yung negatibo dito kaysa sa positibo. Sa palagay ko lang kasi nga marami yung negative effects na maidudulot itong Pax Silica na ito sa atin. Opo, siguro Doc, bilang panghuli na lang, so matotal mo sa sektor ng ekonomiya, paano mo bibigyan ng grado ang performance ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Naku, alam mo Jade, sa totoo lang bilang isang propesor, hate na hate ko na magbigay ng napakababang grade. Pero sa kasong ito, Admar, mukhang sa palagay ko kasi 5 taon na si Marcos Jr. Ganito pa rin tayo. So alam mo, ito yung time na magbibigay ako ng marka, no, na grade na 0. So totoo lang, ayaw na ayaw ko magbigay ng 0 sa isang quiz o sa isang exam. Pero pag nakita ko yung estudyante ko mismo, hindi nag-aral, no, o kaya hindi niya inaral yung lesson at nakita ko na palpak yung mga sagot, kahit na part marks, wala, part grade, wala, partial grade, wala, 0. Kasi kita mo yung target, hindi natin na-achieve. Kung ano-ano ang ginagawa ng gobyerno. Kumbaga, yung mga priority hindi nila ginawa. Out of the 53 na mga batas na dapat na ipasa, 2 lang. Hindi ba ang inflation mataas pa rin? 0. Sa totoo lang mga kababayan, ayaw ko magbigay ng grade na 0. Pero ito sa kasong ito, hate na hate ko yan. Mabigat sa loob ko magbigay ng grade of 0. Pero sa palagay ko, Jade, na justified sa pagkakataong ito ang 0 para dito sa kay Marcos Jr. sa kasalukuyan. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Admar at Jade. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Mga kababayan, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.